Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, ating pantahanan na pananambahan, ay pinamagatan po itong komunyon sa Panginoon, paglalarawan ng pakikipag-ugnayan. Tayo dito sa angkawan ng Panginoon ay atin pong binibigyan ng mahalagang pansin at diin ang relasyon sa Panginoon bilang ipinairal na aral na ating batayang katuruan o tungturo, relasyon sa Panginoon. Kaya naman sa umaga pong ito ay ating tatalakayin at bibigyang pansin itong paksang pinamagatang komunyon sa Panginoon, paglalarawan ng pag-uugnayan. Ang batayang talata po ay masusumpungan natin sa unang Korinto, kabanatang 10, talatang 16, na ganito ang ating mababasa. Ang saro na ating pinagpapala, hindi baga ang pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pagpuputol-putol o pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa sa katawan ni Kristo? Mga minamahal ko mga kapatid, tuwing sasapit ang unang linggo ng bawat buwan, ay ating ipinangingilin na gagawin ang pakikibahagi sa dulang ng Panginoon, na mas madalas ito ay tinatawag na komunyon. Sa inyo po ang palagay, saang paraan may papakita ang ating pakikipag-ugnayan kay Kristo Jesus na ating Panginoon? Paano natin may lalarawan na tayo ay nakipag-ugnayan na kay Kristo Jesus? Tayo ay nakipagkaisa na kay Kristo Jesus. Maliban sa ginagawa natin, ang ipinagbibilin na gawing mabautismuhan sa tubig, kagaya ng sinasabi ng kabanatang 6 ng Roma, na tayo nagiging kalakip ni Kristo sa pamagitan ng bautismo. At ginagawa natin to na mailarawan natin ang ating pakikipag-ugnayan kay Kristo, na tayo nga ay nakaisa na ni Kristo Jesus sa pamagitan ng bautismo sa tubig. Maliban dito, ang ikalawang paraan na ating isinasagawa upang ilarawan na tayo nga ay nakipagkaisa na kay Kristo Jesus, maliban sa tayo ay pabautismuhan kay Kristo Jesus, ang ikalawa ay sa pamagitan ng makipaghapunan kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, ito yung tinatawag nating komunyon na ginagawa natin sa bawat unang linggo ng bawat buwan. Mahalaga po ito ang ating talakayin sapagkat hindi lamang ito ay basta mababasa lang natin sa banal na kasulatan, kundi ipinagbibilin na gawin, lalo na ng maraming mga talatang ating masusumpungan sa banal na kasulatan. Mababasa ang sinabing huling hapunan na pinagsaluhan ng Panginoon at itong kanyang 12 alagad, kanyang tinawag, batay sa Mateo 26:17 hanggang 29, Marcos 14:12 hanggang 15, Lucas 22, talatang 7 hanggang 38, at unang Korinto, kabanatang 11:23 hanggang 25. Iba't iba, marami ang pagturing sa mababasang ginawang salo-salo. Salo-salo ang Panginoon at tinukong ng mga lian. Subalit maririnig madalas na tinatawag sa bansag bilang isang ito'y komunyon. Lamang sa kadalasan na itong komunyon
ay ipinangingilin na gawin na kagawian ng isakatuparan. At dahil nakaugalian na ng isakatuparan, maaring nangyayaring nakakalimutan na sa pagsasakatuparan ay merong itong mahalagang katotohanan. Kung ano ang kahalagaan at kahulugan nito. O baka naman ito ay nagmimistulang pangkaraniwan na lamang at nawawala na ng kabanalan. Ibig ipahiwatig, hindi na nagiging makahulugan o makabuluhan, tanging nauwi na nga lamang na sinasagawang kinaugalian. Tuwin po bang unang linggo ng bawat buwan na ating idinaraos ang pakikisalo sa dulang ng Panginoon? Nauunawaan po ba natin bakit tayo nakikibahagi sa tinapay at saro? Bakit tayo nakikisalo sa dulang ng Panginoon? Baka sa kadalasan na ito'y kinaugalian na lamang, baka hindi na natin totoong o lubusang naunawaan bakit tayo nakikisalo sa dulang ng Panginoon. Ano ba talaga itong komunyon sa Panginoon na ating pinag-uusapan? Napaka selan po kung tutuusin ang pinag-uusapan natin, sapagkat maya-maya makikita ninyo na kung ang pinag-uusapan ay ang tinapay na siyang kumakatawan sa katawan o laman ng ating Panginoon at ang katas ng ubas na nasa saro ay kumakatawan sa dugo ng Panginoon, yung kanyang laman at dugo ay talaga pong lubhang napakahalagang bagay na tinatalakay sa banal na kasulatan. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, ating suriin, ating balikdan, na isalang-alang bakit iginigiit na mahalagang isakatuparan itong komunyon. Bakit mahalagang isakatuparan ang komunyon, itong komunyon? Bakit ba tuwing ginaganap natin ito ay kinakailangan tayong makibahagi? O baka sa iba ay hindi nakikibahagi. Kinakaligtaan ng pagkakataon na siya'y makibahagi sa tinapay at katas ng ubas na kumakatawan sa laman at dugo ng ating Panginoon. Baka naman dahil kinaugawilian na lamang itong isnasagawa, nawawala na ng talagang kabuluhan o ng kahalagaan ang tinapay at ang saro na naglalaman ng katas ng ubas, kumakatawan ng tinapay sa laman ng Panginoon at ang katas ng ubas sa saro, kumakatawan sa dugo ng ating Panginoon. Nalalaman po ba ninyo na ang pinag-uusapan nating laman at dugo ni Kristo ay napakahalagang bagay sa pananampalatayang Kristiyano. Ating suriin, balikdan na isalang-alang bakit iginigiit na mahalagang isakatuparan itong komunyon? Ay po ba nakikibahagi pa sa tuwing dinaraos natin ng pakikisalo sa dulang ng Panginoon? Alam po ba ninyo, ako itong inyong abang lingkod ay namulat sa pananampalataya nung kami mga bata pa. Kung merong isang bagay na hindi kinakaligtaan sa panahon ng pagsamba, ay yung makabahagi ka o makibahagi ka sa dulang ng Panginoon. Parang ito ang pinakamahalagang bagay na ginagawa pagdating ng isinasagawang pananamba. Bakit kaya? Tingnan po natin ang mga bagay na dapat nating pansinin. Halimbawa, mapapansin nating madiin sa talatang batayan dito sa unang Korinto,
Kabanatang 10 at 16 at akin muling babanggitin. Ganito ang ating mababasa. Ang saro na pinagpapala, hindi ba siyang pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Makalawang sinalitang isinasagawa ang pakikipagkaisa. Mula sa salitang Grego na koinonia o sa Ingles na participation o communion, pakikihati o pakikibahagi o kaya naman ay pakikisama o pakikiisa. Yan ang kahulugan ng salitang koinonia sa wikang Grego. Sa makatwid tuwing gagawin ang sinasabi na pamamahagi na kakainin na tinapay at iinumin na saro ay tamang binansagan ngayon na komunyon sa Panginoon na siyang ating ipinangingilin na gawin. Mahalagang balikdan natin ang pinagmulang batayan sa nakaraang kaganapan. Nakasaad sa mga nasusulat, itong salo-salo, pinagsaluhan na hapunan. Sinasabi na nangyari ito, itinaon sa panahon ng pista ng Paskwa. Ang mga Hebreo, ang tawag nila rito ay Pesak. At ito ay isang mahalagang pang-ala-alang pagdiriwang sapagkat inaalala nila ang ipinamalas na pagliligtas ng Diyos na ipinag-utos niya na ipangiling tuntunin magpakailanman sa kapisanan ng Israel mula noon hanggang pati sa kanilang magiging lahi magpakailanman ayon sa Exodo 12:14. Sa tuwing gaganapin nila ang pagpipista ng pang-alaala, ang pista ng Paskwa, itong mga Hudyo ngayon ay merong salo-salong isinasagawa na mahalaga. Gaya ng mababasa sa Marcos 14 hanggang 12 hanggang 26, si Kristo nating Panginoon at yaong kanyang mga lagad ay nagsalo-salo sa isang hapunan. Makita po ninyo, maging si Kristo Jesus nating Panginoon at yaong kanyang mga lagad ay nagsalo-salo sa isang hapunan. Ang mababasang isinagawang salo-salo ay masasabi na hindi basta lamang kainan. O basta kainan yung ginawa nilang salo-salo, yung pinagsaluhan nilang hapunan. Pagkos mayroon itong mahalagang inilalarawan. Balikan ang kaganapan sa pinagsaluhan na hapunan. Bakit iginigit na ito ay totoong mahalaga? Narito po ang mga talatang inyong mababasa sa Mateo 26:26 hanggang 8. Ang sabi, at samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga lagad at sinabi, kunin ninyo, ito ang sabi niya ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kayun din po mababasa natin sa Marcos 14:22 hanggang 24. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot ng tinapay at ng kanyang mapagpala ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila at sinabi, inyong kunin, ito ang aking katawan.
At siya'y dumampot ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat, ay binigay niya, kunin ninyo ito at inyong pahabahaginin sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Sa Lucas 22:17-20 ay gayon din po ang sinasabi. At siya'y tumanggap ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay sinabi na kunin ninyo ito at inyong pagbabahabahaginin sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako inom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo ito sa pag-aalala sa akin. Kaya hindi naman ang saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Ano itong mahalagang malaman? Itong mahalagang malaman na sinasabing nangyari sa pinagsaluang kainan ng Panginoon at yung tinawag na mga alagad. Samantalang nagsisipagkainan, sabi po, makita nyo, alam po ba ninyo, meron silang kainan na pinagsaluhan. Mababasa ninyo sa Lucas 22:25, bago itong Paskwa o Pista ng Paskwa, ay kinausap ng Panginoon ang kanyang mga alagad at sabi, umanap kayo ng mapaghandaan na kung saan tayo kakain ng kordero ng Paskwa. Meron pong kainan na ginagawa tuwing inaalala ang Paskwa. At kaya nagsalo-salo ang Panginoon doon sa isang mataas na silid, upper room na tinatawag. At samantalang sila'y kumakain, talagang ang sabi ng Lucas 22:25 ay pinakahangad ng Panginoon. Pinakahangad ng Panginoon na makasalo alagad sa kainan. At habang sila'y kumakain, pagkainan, sinabi ng mababasa, pinamahagi niya sa kanila ang dalawang bagay na palaging bahagi sa isang kainan sa panahon na yon. Una, ang tinapay. Ayon sa Mateo 26:17, Marcos 14:12. Lucas 22:7, ang tinapay na maaring kanyang ipinamigay, pinahagi sa kanyang mga alagad, ay ang tinapay na walang levadura. Sapagkat araw ng tinapay na walang levadura ang kasalukuyang sila'y naghahapunan. At ikalawa, ang katas ng ubas. Sa Mateo 26:29, Marcos 14:25, Lucas 22:18, yung bunga o katas ng ubas na mas madalas itinutumbas o tinatawag na alak. Datapwat maliwanag. Maliwanag na mababatid, ginamit ng Panginoon itong tinapay at bunga ng ubas o katas ng ubas na nasa saro upang kumatawan kanyang laman at kanyang dugo. At ito ay upang maglarawan ng mahalagang katotohanan. May mahalagang katotohanan dito na kanyang ipinapaalam. Yan po ang ating aalamin. Sapagkat gaano magiging katotoo na katuwing tayo ay makikisalo sa dulang ng Panginoon, tayo ay kukuha ng tinapay at kukuha ng saro, kakainin ng tinapay at inumin ng saro, gaano nagiging katotoo sa atin kung naunawaan natin, kung lubhang naunawaan natin, bakit tayo
kumakain nitong tinapay na kumakatawan sa laman ni Kristo Jesus at bakit tayo umiinom nitong katas ng ubas na nasa saro na kumakatawan sa dugo ng ating Panginoon. Kaya yung pong ginawang pinagsaluhang hapunan ng Panginoon at ng makalagad ay dumampot ng tinapay, pot ng saro, ay hindi lamang ito basta kakain. Datapot, maliwanag, mga minamahal kong mga kapatid, mababatid na ginamit ng Panginoon itong tinapay at bunga o katas ng ubas nasa saro upang kumatawan sa kanyang laman at dugo. At ito ay upang maglarawan ng mahalagang katotohanan kanyang ipinapaalam. At tulad ng aking nabanggit, mahalagang ating malaman kung ano yung mahalagang katotohanan kung bakit ginamit ng Panginoon ang tinapay na kumatawan sa kanyang laman at ang katas ng ubas sa saro na kumatawan naman sa kanyang dugo. Ating alalahaning na nangyari ang pinagsaluhang hapunan sa pista ng Paskwa bilang isang gabing pangingilin. Itong lamang po, kung minsan ay nagtatakang iba, bakit huling hapunan? Bakit hapunan? Yung huling hapunan, ibig sabihin kasi yun na huling makakasalo niya ang kanyang mga tinawag na lagad. Ngunit bakit hapunan? Mangyari po sa Levitico 23:5, ang sabi, sa unang buwan ng 14 na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay Paskwa sa Panginoon. Sa Deuteronomio 16:1, na sila'y magdiwang sa buwan ng Abib at ipangilin ang Paskwa sa Panginoong Diyos, sapagkat sa buwan ng Abib sila'y inilabas ng Panginoon sa Ehipto sa gabi. Kita po ninyo, kaya gabing pangingilin ang ating mababasang isinagawang pagsasalo-salo ng ating Panginoon at ng mga tinawag niyang alagad, sapagkat ito'y may kinalaman ng iligtas sila ng Panginoon, ng kanyang bayang Israel, sa gabi. Kaya, gabing pangingilin ng kanilang ginagawa. Ito'y bilang pag-aalala sa ipinamalas na pagliligtas ng Diyos ng kanyang ipinag-utos sa mga Israelita na magkatay o mag-alay nitong kordero na walang kapintasan, na kanilang kakanin ng laman, at ang dugo ay ipapahid. Lalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan, na sinabing paghahain nitong kordero ng Paskwa. Ito pong sa Hebreo, ang tawag nila dyan sa kordero ng Paskwa na hinihahain ay Korban Pesak, o yung sa Ingles, Paschal Lamb o Sacrificial Lamb, itong kordero ng Paskwa. At tinawag sa nasusulat na Paskwa ng Panginoon, sa Ingles, the Lord's Passover. Ito'y nang nilampasan ng Panginoon ang kanilang mga tahanan ng sugatan ng Panginoon ng mga Ehipsyo, subalit nilampasan ang kanilang mga tahanan, ang kanilang sambahayan, at naligtas sila sa kapahamakan. Ngayon, nang makalipas na sila'y nakalabas na sa Ehipsyo, dumaan na ang ilang panahon, makalipas na sila may labas mula sa lupain ng pagkalipin, ipinagtagubilin sa kanila ang paghahain nitong kordero ng Paskwa. At ito'y kanilang isasagawa
ngayon, hindi na sa kanilang bahay, tahanan, kundi ang sabi sa Levitico 23 at Deuteronomio 16, isasagawa na sa dakong tanging pipiliin ng Panginoon. Kaya nga po, nung magkaroon ng tabernakulo at sumunod nagkaroon nitong templo, alam ba ninyo kung ano ang pinakamahalaga na isinasagawa sa tabernakulo at maging noong nagkaroon ng templo? Ang pinakamahalaga na isinasagawa ay ang tanging paghahain ng kordero ng Paskwa, yung Korban Pesach o sa Ingles, Paschal Lamb o Sacrificial Lamb. Alam po ba ninyo, wala nang templo ngayon. Wala na yung tabernakulo, wala nang templo. Paano ang mga Hudyo sa ngayon ay nagdiriwang ng pista ng Paskwa? Sila po ay nagtitipon din bilang isang sambahayan at sila'y sa kanilang hapag na kainan ay meron silang inihahain na pagkain na makakain. Ngunit merong tuntunin kung ano yung maaring kainin at yung hindi maaring kainin. Kailangan po yung kanilang kakainin sa oras ng pista ng Paskwa ay tinatawag na kosher. Ngayon, meron silang pagkain sa pinggan. Meron pong magkakainan sila. Ang tawag po dito sa pagkain sa pinggan ay sa Hebreo ay seder. O kaya sabihin natin seder meal, seder plate. Yung plato o yung pinggan ng pagkain ay tinatawag nilang seder. Pag may pagkakataon po, ipakikita sa larawan ano yung nilalaman ng pinggan. Kung bakit ito'y tinawag na seder, sapagkat meron pong order or arrangement. May 6 na pagkain, kumbaga sa atin ngayon, 6 na putahe, na nandun sa pinggan ng pagkain, naka-hilera po yan ng sunod-sunod, nakaayos. Hindi basta inilagay lang yung pagkain diyan. Inilagay ang pagkakasunod-sunod, pagkakaayos nung 6 na, mas o menos 6 na putahe, sabi nating putahe na pagkain, sapagkat yung bawat pagkain na yon ay nagpapaalala, bawat isang putahe yon, ng kakainin, nagpapaalala ng ng pinagdaanang karanasan ng mga Israelita. Alimbawa, meron pong 6 na pagkain dyan. Sa pinggan ng pagkain, yung teroa, yung beitsa, yung maror kaseret, karoset, karpas. Saka na po natin pag-uusapan yung total, hindi naman tayo kakain. Ngunit, yan pong lahat ng pagkain na yan sa pinggan, bawat isa ay may kahulugan. Mangyari, ito ang paraan nila kapag sila ay nagdiriwang ng pista ng Paskwa, ay mag-iipon ang buong pamilya, mahaba po yung seremonya yan na ginaganap, upang yung kanilang mga anak at yung mga sumusunod na mga lahi na hindi na nila nalalaman ang nangyari kung paano nagpamalas ng pagliligtas ang Diyos nang ang mga Israelita, ang kanilang mga ninuno, ay nasa bahay ng pagkalipin sa Egyptyo. Yung pong pinggan ng pagkain ang magtuturo ng kasaysayan o kaganapan na kanilang pinagdaanan. Magkakaroon ng tanungan po sa oras ng pagkain. Sasabihin ng halimbawa ng ama ng tahanan, nalalaman ba ninyo kung ano yung mga pagkain na yan sa pinggan? Paring magtanong ng mga anak, bakit tayo kakain yan? Kasi meron pong pagkain dyan na mapakla, tamis, may itlog at mayroong buto ang karne at lahat, 6 na pagkain na kagaya ng binanggit ko. Magtatanong, bakit ganyan ang pagkain natin? Bakit yan ang kakainin natin?
tuturo ngayon at ipapaalala ng pinuno ng bahay o tatay o nanay at sasabihin, ito, halimbawa, itong mapait o mapakla na ulam o pagkain, ipinapaalala sa atin yan kung gaano ang kapaklaan, kung gaano ang kahigpitan ng naging karanasan ng ating mga ninuno. Kaya sa pamagitan po ng pagkain sa pinggan, ituturo nila, ipapaalala nila yung sunod-sunod na pinagdaanan na karanasan ng bayang Israelita at nang ipinamalas ng Panginoon ang pagliligtas sa Kanya. Kaya nga po hanggang sa panahon ngayon ay sa pagdiriwang nitong mga Hudyo, meron silang seder plate, meron silang pagkain na nasa pinggan, nakaayos, bilang hanggang ngayon inaalala nila sa araw ng pista ng Paskwa ang karanasan nila na dinanas ng kanilang ninuno noong panahong sila'y nasa pagkakalipin at nang iligtas at ilabas sila ng Panginoon doon sa Ehipsyo at dalhin sila sa lupang ipinangako sa kanila. Kung atin pong babalikdan yung nakarang kaganapan, ay mapapansin natin na simula noong itong pista ng Paskwa ay ipinagtagubilin na ipangilin, mapapansin na mayroong mga tuntunin na gagawin. Lalo na itong pinakamahalagang isinasagawa, ang paghahandog ng mga handog, yung tanging paghahain ng haying susunugin. Merong hayop na handog at ang dugo nito na nagiging pinakasakripisyo. Sa Hebreo, ang tawag po dyan ay korban, yung hayop na handog. At ito'y binibigyan ng kahalagaan. Gaya ng mababasa sa Levitico 17:11, kung bakit kinakatay yung inaalay, bakit pinatutulo ang dugo. Binibigyan kahalagaan sa Levitico 17:11 ang ganitong sinalita mismo ng Panginoon. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Hinango din ito ng Hebreo 9:22 na sinasabi, at ayon sa kautusan ay halos masasabi, lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Makita po din dyan unti-unti, papagunawa natin bakit mahalaga ang laman, mahalaga ang dugo na kinakatawan ng tinapay at ng katas ng ubas. Kaya po, hindi basta lamang na yan ay tinapay. Hindi yan basta lamang yan ay katas ng ubas sa saro. May mahalagang katotohanan sapagkat maliwanag kumakatawan sa laman at dugo ng ating Panginoon. Paano noon pa man, ay kahit na sa lumang tipan, hindi lamang dyan sa bagong tipan, ay pinakita na napakahalaga ng pinag-uusapan natin, lalo na itong dugo ng isang inihahandog na hayop o yung tanging haying susunugin. Babasa po natin, masusundan natin, hindi lamang ngayon sa lumang tipan, kundi hanggang bagong tipan, ay ipinagdiriwang taon-taon ang pista ng Paskwa. At sa pagdiriwang ng taon-taon ng pista ng Paskwa, isinasagawa ang paghahandog ng mga hayop. Subalit mababatid, at kung ano mang ang maaring nangyari,
Bandang huli, nagsalita ang mga propeta at kanilang ipinatalos na ang Diyos, masasabing dumating ang sandali, hindi na kinalugdan, kundi kinamuhihan ang mga ginagawang inihahandog ng mga hayop o ng mga susunuging paghahayin. Meron po itong patayang kadailanan at mababasa natin yan sa Isaiah 1:11 hanggang 15, Isaiah 66:1 hanggang 4, Jeremias 7:22 hanggang 24, Amos 5:22 hanggang 23, Hosea 6:6. At maging kahuli, hindi lamang po ang mga propeta ang nagsalita na bandang huli kung ano man ang nangyari. Tulad ng sabi ko po, merong dahilan. Ngunit hindi yan ang ating kinakailangang talakayin sa oras na ito. Kung bakit bandang huli, sa pamagitan ng mga sinalita ng propeta, hindi na kinalugdan, kundi kinamuhihan na ng Diyos yung paghahandog ng mga hayop. At yan ay pinagtibay din sa Bagong Tipan, at muling sinabi ito sa Hebreo 16 at 8 na sinabi ang ganito, hayin at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan. Sinin po ninyo yun. Ngunit ngayon isang katawan ang inihanda at sa mga handog na susunugin at mahaying patungkol sa makasalanan, at ito yung mga hayop na yan na hinihandog, hindi ka nalulugod. Mga hayin at mga handog na susunuging buo at mga haying patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at hindi mo rin kinalulugdan. Sabi ko po, paano nangyari yan? Dati pinag-utos ng Panginoon noon na sila'y maghayin ng susunugin, maghandog ng hayop. Ngunit bakit bandang huli ay hindi na kinalugdan ng Panginoon yung kanilang ginagawang paghandog na yon? Meron pong dahilan yan at may paliwanag, ngunit ang sabi ko ay hindi yon ang ating paksang talakayin. Sa ibang pagkakataon, maaari nating linawin kung bakit gayon ang nangyari. Ang lubhang mahalaga sa ngayon ay ito. Noong itong Panginoon natin na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan nang ipinagdiriwang ang pista ng Paskwa. 2 araw bago itong araw ng pagdiriwang, kanyang sinalita sa Mateo 26:1-2 ang ganito. Nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Alam po ninyo ulit-ulit na sadyang binanggit ang kanyang kamatayan. Sa Mateo 16:21, Mateo 17:22 at 23, Mateo 20:17 hanggang 19, Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:32 hanggang 34, Lucas 9:22, Lucas 9:44 at Lucas 18:31 hanggang 33. Lahat po ng mga talatang yan ay mababasa niyong maulit na binanggit ng Panginoon ang tungkol sa kanyang kamatayan. Napansin po ninyong binasa ko kanina sa Hebreo 16:8 sa kung paanong sa lumang tipan ang paghahandog ng hayop ang siyang ginagawa para sa pagtubos lanan, ngunit sa bagong tipan ay ang sabi hindi na kinalulugdan yung hayop na inihandog, mahaying susunugin, kundi isang katawan. Isang katawan ngayon ang inihanda para sa paghahandog hayin para sa katubusan ng lang. Kaya makita nyo unti-unti pinakikita dito inupad ng Panginoon na si Kristus ang inihingi sa ngayon sa bagong tipan na kinakailangang anong ihahandog para sa katubusan at kapatawaran ng. Kaya kung titingnan natin, anong totoong mahalaga na mababasa sa nangyaring
huling pinagsaluhan na hapunan. Bakit higit na kailangan maunawaan? Gaya ng mababasa, samantalang nagsisipaghapunan, di sinabi, pinamahagi niya ang tinapay. Mateo 26:7, Marcos 14:2, Lucas 22, tinapay na walang levadura. Di kanyang pinamahagi. At ang katas ng ubas, Mateo 26:29, Marcos 14:25, Lucas 22:18. Ang katas ng ubas, ang kumakatawan sa kanyang dugo, yung tinapay kumakatawan sa kanyang laman, ay upang maglarawan ng mahalagang katotohanan. Ano mahalagang katotohanan na inilalarawan ng kinakatawan ng tinapay na laman ng Panginoon at ng dugo ng saro, lalaman ng katas ng ubas na kumakatawan sa dugo ng Panginoon. Anong kinakatawan nito na mahalagang katotohanan na dapat nating malaman? Ito po ay meron kinalaman o kaugnayan sa kanyang kamatayan. Ano ba itong totoong layon? Itong kanyang kamatayan. Bakit tinigit na mababasang kailangan na siya ay mag-aalay ng buhay bilang sariling paghahain? Bakit nga ba si Kristo Jesus natin ang kinakailangang mag-alay ng kanyang buhay? Bakit nga ba siya ang kanyang sarili ang ihahain na pinakahandog para sa pagtubos ng kasalanan? Yan po ay pinaliliwanag ng mga nangasus. At lalo na dito sa kabanatang 9 ng Hebreo at maging ng kabanatang 10. Kabanatang 9 at 10 ng Hebreo, dito ay pinaliliwanag ng nangasusulat. Pinaliliwanag ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba sa isinasagawa na gawaing paghahain sa unang tipan at iyong paghahain sa ikalawang tipan. Doon sa unang tipan, taon-taon, inuulit ang paghahandog ng mga hayop. Taon-taon yan sa unang tipan. Yung tinatawag nating matandang tipan o lumang tipan. At sapagkat yan ay taon-taon na inuulit yung paghahandog ng mga hayop, ang sabi ng Hebreo 10:3 at ang 4:11, dahil dun sa pagulit-ulit na paghahandog ng mga hayop, nagpapaalala, nais kong pakinggan ninyo yun, nagpapaalala na pansamantala lamang natatakpan ang kasalanan. Bakit? Sagot ng Hebreo 10:3, 4 at 11 ay, sapagkat di maaari na ang dugo nitong mga hayop na inihandog ay makapag-aalis ng kasalanan. Opo. Umangtipan, pinagtagubilin nga na gawin ang paghahandog ng mga hayop. Ngunit ang sinasabi riyan, yung ginagawa nila ng paghahandog ng hayop, ay pansamantala lamang. Pansamantalang tinatakpan ang kasalanan ng tao. At dahil inuulit-ulit, yan ang paliwanag dito sa Hebreo 9:10, dahil nga inulit-ulit yan taon-taon, hindi talaga nawawala ang kasalanan. Pansamantalang tinatakpan. Alam po ba ninyo, doon sa doon sa kaban ng tipan, merong luklukan ng awa. At doon sa luklukan ng awa ay merong pong pantakip. Merong pantakip. Mamaya paliliwanag ko. Na yung pantakip na yon ang tawag sa Hebreo kaporet. Purong ginto yun. At tinatakpan niya yung kaban ng tipan. At yung kasalanan, kapag naghahandog ng hayop at winiwisikan o pinubuhusan ng dugo ng inihandog ng hayop, ang sinasabi,
pansamantalang tinatakpan. Sabihin, yung kasalanan ng tao, pag naghain sila ng susugin, yung dugo nito ay ibinisik sa dambana, doon sa kaban ng tipan, pansamantala yung dugo ng hayop, tinatakpan yung kasalanan. Pero dahil taon-taon, inuulit na gawin, hindi nawawala yung kasalanan. Tinatakpan lamang. Yan ang paghahain ang susunugin sa lumang. Hebreo 9:10, gaya ng sinabi ko, sa ikalawang tipan, ipinakikita ang pagkakaiba ng paghahandog. Sapagkat ang sabi, sa ikalawa si Kristo, Jesus, yung kanyang ginawang sariling paghahain ay ginawang isa lamang, tanging hahin, inulit-ulit, minsan, at magpakailanman. Babasa ninyo yan sa Hebreo 10 hanggang 12, na sa bagong tipan ng ang Panginoon ang siyang maghaing sarili. Ang katawan, ang kanyang inihandog, at ang kanyang dugo ang nabubo. Ito'y isa nga lamang hain. Isa lamang. Inainulit. Sapagkat ang kanyang ginawa ay minsan at magpakailan naman. Kaya po sa pamagitan ng kanyang katawan at pagbubuo ng dugo, ang sabi ng Hebreo 9:12, kinamtan ang walang hanggang katubusan. Kaya po tayo na nabubuhay ngayon sa ilalim ng bagong tipan, ay napakapalad natin. Ang sabi nga, kung natatandaan nyo sa subaybayan natin, tinatalakay ko ang tipan, ang Biblia, kung bakit ito'y aklat ng tipan, pinaliliwanag ko ang unang tipan, at ang ikalawang tipan ay hindi pa natin ipapahayag sapagkat kasalukuyan ko pa pong tinatapos. Ngunit makikita ninyo na ang pagkakaiba ng unang tipan, ng matandang tipan o lumang tipan at ng ikalawang tipan o bagong tipan, alam natin ay malaking pagkakaiba sapagkat ang ikalawang tipan ay meron itong mas mabuting mga pangako. Bakit po? Matindi ito ang talakay natin, pero makita ninyo, anong mangyayari sa atin? Tayo hindi mga taga-Israel, hindi tayo mga kalahi ng Israel. Paano natin makakamtan ng katubusan? Hindi naman tayo doon sa kaugalian na naghahandog ng mga hayop. Kaya kung titingnan ninyo kung ngayon nangyari yan, siguro po napakahirap. Lalo na sa panahon natin, napakahirap ng buhay. Makakayanan ba ng bawat isa na magkaroon ng halimbawa ng hayop na hihandog? Makakabili kaya siya? Makakayanan niya? At yan ulit-ulit na ginagawa mo sa tuwing ikaw ay nagkakasala. Mga minamahal kong kapatid, kaya mabuting pangako ang nasa ikalawang tipan sapagkat si Kristo Jesus na ating Panginoon, minsan at magpakailanman niya, na siya na mismo ang umako ng ating kasanagpasan. At makikita po ninyong kahiban ng paghandog sa lumang tipan, sinabi ko niya, pansamantalang tinatakpan doon sa kaporet, doon sa purong ginto na takip ng kaban ng tipan. Pansamantala lang tinatakpan ang kasalanan. Ngunit mababasa ninyo sa maraming talata sa Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, ay makikita ninyo nang minsan at magpakailanman na inihandog ng Panginoon ang kanyang sarili, nakamtan ng katubusan na walang hanggan. Kaya tayo po ngayon, hindi natin kailangan na maghandog ng hayop sapagkat meron nang naghandog para sa atin. Inako ang ating mga kasalanan at meron pong magandang salita na dapat nating alamin sapagkat natatandaan ninyo, tinalakay ko ang dalawang dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay, kung bakit nag-alay siya kagaya ng isang mabuting pastor,
na inaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa? Dalawang dahilan ang sinasabi sa kasulatan kung bakit sariling naghain ng Panginoon o nag-alay ng kanyang buhay dahil sa dalawang bagay. Ito'y pagkukusang loob na paghahandog at isang pagpampalubag loob na handog. Mahalaga po yung dalawang bagay na yon na tinatalakay sa banal na kasulatan. Yung una, yung pagkukusang loob na paghandog ay isang pagpapalit. Ang tawag sa English dyan, substitution. Ibig sabihin ng substitution, at yan ay mababasa ninyo sa ilang mga talata sa Biblia. Halimbawa, ang 1 Jes 11, 14, 17, 18, kusang loob na ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At doon sa kusang loob na yon ay sinasabi na yun ay parang isang pagpapalit. Siya ang pumalit, siya ang humalili. Upang madaling sabihin, imbes na limbawa tayo ang nagkasala, tayo dapat ang magdusa, dapat tayo ang tumanggap ng parusa, pinalitan tayo ni Kristo Jesus. Parang kagaya din ng paghandog sa lumang tipan. Nagkasalang tao, kumukuha sila ng hayop na ihandog, kapalit. Yun ang kakatayin, susunugin, kapalit nung nagkasala. Kaya lang, yan ang aking nabanggit, ulit-ulit na ginagawa yun. Kasi pansamantalang natatakpan ang kasalanan. Ngunit sa bagong tipan, ikalawang tipan, dahil si Kristo Jesus ang ating naging, anong sabi ng kasulatan, siyang ating naging Paskwa. Siyang ating naging Paskwa na handog. Dahil siyang naging Paskwa na pinakahandog. Ayon kay Apostol Pablo, sinabi niya yan sa 1 Korinto 5:7, ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na. Kaya rin ang ipinakilala ni Juan Bautista sa 1:1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Mapapansin po ninyo mga ginagamit na salita, inaalis ang kasalanan. Pagtitingnan po ninyo sa salitang sa Roma 3:23, Hebreo 9:25, Roma 3:23-25, Hebreo 2:9, 14:17, unang 1:2:12, unang 1:4. Ito yung pangalawang dahilan. Ang una, pagkukusang loob na paghandog. Ang ikalawa, pampalubag loob na handog. Ito yung pong tinatawag nila ay propitiation. Na ibig sabihin sa wikang Grego, ilasterion, ang kapatid, ng ang Panginoon ay inako ang kasalanan natin, pinasan sa kanyang sariling katawan ayon sa nasusulat. Kanyang kinuha ang kasalanan at dinala niya. Kaya siya yung nag-aalis. Nakita po niyo ating ng tipan, paghandog ng hayop, pansamantala lamang na tinatakpang kasalanan, napapatawad. Dahil tinatakpan sa tuwing magkasala, maghandog uli ng hayop, tatakpan na naman pansamantala, pero ulit-ulit na nagawa dahil hindi inaalis ang kasalanan ng mga haying susunugin sa pamagitan ng paghandog ng hayop. Sa ikalawang tipan, sa pamagitan ni Kristo Jesus, ng kanyang ialay ang kanyang buhay, kanyang katawan at ang dugo. Kung pumapasok itong dalawang bagay na ito na mahalaga, ang kanyang katawan ay napiraso at ang kanyang dugo ay nabubo, sa paghandog na yon na ginawa ni Kristo, minsan at magpakailanman, hindi na inuulit, at yon ay bilang pampalubag loob. Ang ibig sabihin talagang ang nangyari, ayon sa mga talatang binanggit ko kanina, napakalma, kumbaga sa salitang pangkaraniwan, napakalma niya ang galit ng Diyos. Hindi na nagagalit ang Diyos. Nagkaroon na ng nagkahiwalay, naputol ang relasyon. At dahil dito, ay nagkabalikan. Nagkaroon ng relasyon. Yon ay dahil sa ginawa
ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus sa kanyang kamatayan. Mula kanina, mga minamahal kong kapatid, pinag-uusapan natin ang tinapay na kumakatawan sa laman at ang katas ng ubas na nasa saro na kumakatawan sa dugo. Gaano ba kahalaga ito? Ito'y tinapay lang, ito'y katas lang ng ubas. Ngunit, sapagkat kumakatawan sa laman ng Panginoon at kumakatawan sa kanyang dugo, ano pong sabi sa 1:26 tungkol sa kanyang laman at dugo? Anong mababasang halaga? Nagsalita ng mismong Panginoon ng ganito. 1:56 at mga sumusunod pang talata, ang sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban, pansinin po ninyo ang salitang, maliban na inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang gan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung papanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Sandali po. Napakahirap yatang gawain paanong kakainin ang laman ni Kristo Jesus at paanong iinumin ang kanyang dugo. Ay hindi lamang po tayo ang nalilituryan at maaaring nagtatalo-talo. Nagkaroon na nung pagtatalo-talo sa mga taong nakarinig nitong mga salitang sinalita niya ng mismong Panginoon. Sa 1:52, marinig nila yan, yung mga nakarinig, ang sabi na, paano may papakain sa atin ang kanyang laman? Dahil sinabi ng Panginoon, maliban ninyong kanin ng aking laman at inumin ng aking dugo, sabi naman, nagkalituhan, nagbulong-bulungan naman, sabi nila, paano niya pakakain sa ating laman? Alam po ba ninyo, hindi lamang silang nalito, maging ang mga mismong alagad, ang sabi sa 1:60, maging ang mga alagad, ang sabi, nahirapan sila, napakahirap para sa atin, sabi nila na tanggapin, unawain, matigas na salita ito, hindi natin parang malunok. Ang sinabi diyan, paano kakainin ang kanyang katawan at paano iinumin ang kanyang dugo. Ang paliwanag po ay nariyan mismo sa Kabanatang 6, talatang 64, pagkatapos na ito'y sinabi ng Panginoon, mga salitang sinalita niya, itong Panginoon ay nagsalita ng mga ganito, na ang kanyang mga salitang sinalita ay pawang espiritu at buhay. Ibig sabihin, sa kanyang sinalita, na salitang kainin ng kanyang laman at inumin ng kanyang dugo na kinakatawan ng tinapay at ng katas ng ubas na nasa saro, hindi physical, kundi espiritual. Iginaya lamang niya ang kanyang katawan sa tinapay, ginaya lamang niya ang kanyang dugo sa katas ng ubas, kagaya ng pagkain at ng inumin, upang kanyang may pabatid na kainin ang kanyang laman, inumin ang kanyang dugo, ay paglalarawan ng pag-uugnayan na namamagitan sa Panginoon at inyong nagsisisampalataya sa Kanya. Asdan ninyong sinabi niya sa uli sa Kabanatang 6 ng 1, talatang 53-56, maliliwanagan tayo. Ang sabi niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ibig sabihin, dahil tinapay ay kinakatawan ng kanyang laman, itong tinapay ang ating kakainin, hindi naman natin makakain ng laman niya. Kasi hindi siya nangungusap ng physical, kundi spiritual, symbolical.
at inumin ang kanyang dugo, hindi naman natin mainom ang kanyang dugo, kundi yung katas ng ubas na kumakatawan sa kanyang dugo. Bakit? Upang ilarawan ang pag-uugnayan. Sabi niya, ang kumakain ng aking laman, sabihin, kinakain natin ng tinapay, iniinom natin ang kanyang dugo, iniinom natin ang saro. Ang sabi niya, sa ginagawa nating pagkain ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas, ay nananahan tayo sa kanya at siya'y nananahan sa atin. Ipaliliwanag pa po natin yan. Upang maunawaan natin, at sa aking palagay ay tunay o totoo makakatulong ang batayang talata, yung unang Korinto, kabanatang 10, talatang 16, at akin muling babasahin. Ang saro na pinagpapala, hindi ba siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Ganito po natin paliliwanag na madaling sabihin. Kakainin ang isang pagkain. Iinumin ang isang inumin. Hindi po ba pagkakainin natin itong pagkain at iinumin natin itong inumin? Anong nangyayari kapag ito ay atin nang kinain at atin nang ininom? Anong mangyayari? Mangyayari, magiging kaisa yung pagkain at inumin sa atin kasi kinain natin at ininom natin. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pag kinain natin itong tinapay, kumakatawan sa kanyang laman, at ininom natin ang katas ng ubas na kumakatawan sa kanyang dugo, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng ugnayan sa kanya, ng pakikipagkaisa. Nananahan tayo sa kanya at tayo'y nananahan at siya'y nananahan sa atin. Nagkaroon tayo ng pakikipagkaisa. Nagkaroon tayo ng tinatawag nilang komunyon o union o participation sa wikang Ingles. Naging kabahagi natin si Kristo sa pamagitan ng kanyang katawan, kinakatawan ng tinapay, at ng kanyang dugo na kinakatawan ng katas ng ubas na nasa saro. Kaya nga po mga minamahal kong kapatid, tuwing gagawin natin, ang mas madalas na ating sinasabing itong komunyon, kinakain natin ang tinapay, kumakatawan sa laman ni Kristo, at itong inumin katas na ubas na kumakatawan naman sa kanyang dugo, sa dugo ni Kristo, sa gayong pagkakataon. Ito po mahalaga, sa gayong pagkakataon. Bilang nagsisampalataya, kapag kakainin natin itong tinapay na kumakatawan sa laman ni Kristo Jesus, at iinumin natin ang katas ng ubas na kumakatawan sa kanyang dugo, pagkain natin at ininom ito, anong nangyayari? Ipinakikita natin ang pakikipagkaisa. Na ibig sabihin, naging kaisa na tayo ni Kristo Jesus na ating kagaya nung kinain natin ng tinapay, ininom natin sa araw, naging kabahagi, naging parte na ng ating sarili, buhay, yung ating kinain at ininom, ganun din. Kristo ay naging kabahagi na natin sa ating buhay at tayo ay naging kabahagi din niya. Nagkaroon tayo ng pakikipagkaisa, komunyon. Sa ibang salita, meron tayong relasyon sa Panginoon. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, nang nagkaroon tayo ng tanging bahagi sa mababasang ginawang sakripisyo ni Kristo nang ialay ang kanyang buhay, ang sabi nga ng 2 Korinto 5:15, siya nga'y namatay para sa atin at tayo itong mabuhay para sa kanya. Nakita niyo, may relasyon sa Panginoon. Unang Tesalonica 5:10, na namatay dahil sa atin upang tayo ay mga buhay
nakasama niya. Nakita po niya, tinutukoy yung relasyon sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung merong magandang paglalarawan, ay mapapakita natin ang ating na tayo nagkaroon na ng ugnayan sa Panginoon, o relasyon sa Panginoon, ito ay naghagawa na pinakikita sa tuwing tayo ay kumakain ng tinapay at umiinom nitong saro, sa tuwing tayo ay nakikisalo sa dulang ng Panginoon. Kaya nga kanina sabi ko, sa dalawang paraan, ay papakita kung kaysa tayo kay Kristo. Kung tayo nga'y na kay Kristo. Kung tayo nga'y meron ng relasyon sa Panginoon, sa pamagitan ng tayo'y mabautismuhan, pag tayo na ibautismuhan sa tubig, kagaya ng sinasabi sa Roma 6, at kung tayo'y makihapunan kay Kristo Jesus. Sabihin, tayo ay makikibahagi sa dulang ng Panginoon, nakikihapunan tayo kay Kristo Jesus, pinakikita natin na tayo ay nakipagkaisa o kaisanan niya ni Kristo Jesus. At siya din naman ay meron ng pakikipagkaisa sa atin. Kaya, komunyon, Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, upang tayo ay magwakas, kapag ginagawa itong lubang mahalagang gawaing pangingilin na komunyon sa Panginoon. Ayon sa unang Korinto 10:21, ito ay pakikisalo sa kanyang dutang. At meron pong pagbinasa niyo ng Korinto 10:6, mabilis ko lamang babanggitin, na pag ginagawa natin itong pakikisalo sa kanyang dulang, ginagawa natin ang pakikipagkaisa. Sa English, yun yung communion. Sa unang Korinto 11:23-24, sa tuwing tayo nakikisalo sa kanyang dulang, ginagawa ang pag-aalala. Less commemoration. At palagay ko kong kapatid, kaya itong komunyon, itong pakikisalo sa dulang ng Panginoon, sa tuwing tayo mangingilin na gagawin ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, ginagawa natin ang pag-aalala, commemoration. Ang dahilan upang huwag tayong makalimot. Baka may Alzheimer na tayo, spiritual Alzheimer. Baka nakakalimutan na natin ang Panginoon. Baka nakakalimutan natin ang kanyang pag-aalay ng buhay ng dahil sa atin. Isipin natin ang kanyang buhay, ang kapalit ng ating katubusan. Namatay siya. Kanyang katawan ay nabahagi at ang kanyang dugo'y nabubuo ng dahil sa atin. Ganun nito kahalaga. Baka may mga pagkakataon, hindi na tayo nakakaalala. Baka nakakalimutan na natin ang ginawang sakripisyo ni Kristo. Na pag tinignan niyo yung unang 1:4, ang sabi diyan ay, ito yung pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Na hindi dahil sa tayo umibig sa Diyos, kundi unang umibig sa atin at ipinamala sa kanyang pag-ibig ng kanyang sinugo ang kanyang anak na si Kristo Jesus upang maging pampalubag loob sa ating kasalanan. Baka nakakalimutan natin, mga minamahal ko kapatid, na iniibig tayo ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos. Baka sa maraming pagkakataon, sa pagkakaabala natin sa buhay, sa marami nating mga pinagsusumikapan sa buhay, baka nakakalimot tayo sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa tuwing ginagawa natin, pakikisalo sa dulang ng Panginoon, binabalik sa ating ang pag-aalay ng buhay ni Kristo Jesus para sa kaya mahalaga. Kaya maaari sigurong sabihin, malaya ako sigurong sasabihin, kapag hindi tayo nakikibahagi sa dulang ng Panginoon, parang binabaliwala natin, ayaw nating alalahanin ng Panginoon sa ating mga buhay. Nakita po ninyong halaga nitong ating ginagawang, sabing itong komunyon. Sa unang Korinto 10:18, ito'y ginagawa ring na pagtatalaga o consecration sa Ingles. Pag binasa po kasi ninyo, unang Korinto 10:18, sabi diyan, yung mga Israelita sa laman, nung sila'y kumain sa mga inihahain sa dambana, nagiging
kabahagi sila o sabi natin, may parte sila doon sa paghahain. Kung minsan magpag-isipan nyo parang ganito, para ipaliwanag ko sa madaling paglalarawan. Pista ng Pasko ang pinag-uusapan natin, paghahain. Tayo sa panahon natin, meron din mga pagpipista, di ba? Bakit ba mayroong pagpipista sa tradisyon ng mga Pilipino? May pagpipista na hindi na natin madalas pinapansin. Nagpipista, sa isang bahay nagpipista. Ano yung pinagpipista? Kainan po? Hindi. Nagpipista sila para kanino? Inaalay nila yung pista nila sa isang patron. At dahil inaalay nila ang pista sa patron, kaya nga pista ng San Agustin, pista ng kung anong santo yan o santa na pangalan, yung pagkain ngayong inihahanda, susurin yung mabuti, iniaalay dun sa patron. Hindi naman maghahanda kung walang pista eh. Diba? Sa kapatid, yung pinahandang pagkain para dun sa patron, iniaalay doon sa patron na pinapatron sa isa. At kapag kumain ka ngayon, dun sa pagkain na yon na inihain dun sa patron, itinatalaga mo ang sarili mo o ipinakikipagkaisa mo ang sarili mo doon sa patron. Sabi. Ngayon, kung gagawin natin, kaya ano sabi ni Pablo dyan sa unang Corinto 10, abay, mamili kayo, anong dulang ba kayo sasalo? Sa dulang ba ng Diablo o dulang ni Kristo? Hindi kayo pwedeng nakikisalo kayo sa dulang ni Kristo, ay uupo din kayo sa dulang ng Diablo. Ibig sabihin kapatid, pag ginagawa, pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, nakikisalo tayo sa dulang ng Panginoon, itinatalaga natin ang ating sarili. Parang sinasabi natin, kaya ako ito kinakain, ng tinapay, tininom ng saro, dahil ako'y sa Panginoon. Tinatalaga natin ang sarili natin. Ang dahuli sa unang Korinto 11:26, ginagawa na pagpipista, ang celebration. Dahil, nasabi riyan, gagawin hindi lamang sa pag-aalala, pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, kundi hanggang sa muli niyang natin, tingin ng kanyang muling pagparito, ang Panginoon natin mismo kung paano ginawa niya sa uling hapunan, ang siya muling puputol-putol ng tinapay at magbibigay, mamamahagi ng sarong. Kita yan sa Apokalipsis. At kung makikita natin yan sa Apokalipsis, sa huling aklat ng Biblia, ay mapapansin natin sa Kabanatang 19:9 kung paano sinabi doon na mapalad ang inanyayahan sa kasal ng kordero. Mga kapatid, kaya celebration din yan, pagdiriwang natin yan. Kaya natin patuloy na ginagawa yan, di tayo titigil na makikisalo sa dulang ng Panginoon, kakain ng tinapay at inom ng saro, hanggang sa siya'y muling darating. Sa ating pagwawakas, ayaw kong kaligtaan natin mga kapatid, kung sakaling napapahaba man ang ating aralin, ngunit napakahalaga nito. Upang sa gayon, hindi na magiging kinaugalian lang. Hindi na mauwi lamang na sa tuwing unang linggo ng sangbuwan, parang walang anuman. Kukuha na lang tayong tinapay, kakainin ito, kukuha ng saro at iinumin ito. Hindi, dapat maging makabuluhan. Bakit? Alam po ninyo, at ito hindi napapansin, walang tumatalakay nito. Ano yung sinasabi kong walang tumatalakay? Na itong katawan o laman at itong dugo tas ng ubas ng saro, merong sinasabi sa mga talata na hindi pinapansin natin. Kagaya ng sinasabi sa Lucas 22:20. Nung sabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan. May binanggit na tipan.
Wala kayong maririnig na tinatalakay ang tipan. Basta tinapay, saro. Pero bakit hindi binabanggit yung tipan? Kaya tayo mga minamahal mong kapatid, kung napansin niyo ang ating batayan na katuruan, ay pinaliliwanag natin ang tipan, ang bayan ng tipan, pinaliliwanag natin kung ano ang larawan ng tipan o tipanan, ano ang makakamtan sa tipanan, dahil minamahalaga natin dito sa kawan ng Panginoon ang tipan. Katunayan ng Biblia, kagaya nung unang serye ng aralin na aking ginawa, ay pinaliliwanag natin na ang Biblia mismo ay aklat ng tipan. Isa siyang kasulatan ng pagtitipanan. Hindi pinapansin. Pagamat sasabihin na alam nilang mayroong unang tipan, meron itong ikalawang tipan, pero hindi pinag-uusapan ng buong Biblia bilang isang tipan. Bilang isang aklat ng tipan na naglalaman ng tipanan. Hindi magkakaroon ng unang tipan o lumang tipan at ikalang tipan o bagong tipan kung walang pinag-uusapan na tipan. Pero hindi pinag-uusapan niya tayo dito sa kawan ng Panginoon sa ating pag-unawa at pagpapaunawa ng Biblia, mahalagang pag-usapan. Kaya subaybayan ninyo yung pangalawang bahagi. Tinalakay ko na yung unang tipan na kung saan ay ang pinakapaksa doon ay pinili ang isang lahi, at kasunod na seryan sa ibang matapos ko lang aralin natin, tatalakayin ko ang ikalawang tipan ang na kung saan ay isinali ang ibang lahi. Mahalaga kasi na malaman natin kung tayo kasali o hindi sa mga kinatipan ng Panginoon. Pinaliwanag na natin yan dun sa isang araling pagkain natin, maaasam na makamtan, sa Efeso 2, kapag tayo ay hindi kasali sa pinili, kapag tayo ay hindi kasambahay o kababayan ng bayang hinirang, ang sabi doon, na sapagkat sa kanila ang mga pangako, sa kanila ang mga tipan, sa kanila ang Kristo, sabi, wala kayong pag-asa na makakamtan ng nilalaman ng tipan. Naliwanag ko nga yan na parang isang kasulatan ng kasunduan. Kung ikaw ay hindi naman kasali sa ginawang kasulatan ng kasunduan, may mapapala ka bang pakinabang? Wala, hindi ka kasali eh. At bandagulid dyan sa Hebreo, ginamit na ang salitang testamento. Testamento, mas alam natin bilang huling abilin. Mga kapatid, kahit na meron diyang nagpapamana ng anumang kanyang pinamamana, kung hindi ka naman kaano-ano nung nagpapamana, kung hindi ka kasali, wala ang pangalan mo doon sa testamento na tinatawag natin last will and testament, huling abilin, may pakikinabangin ka. Wala. Ang ibig lamang po sabihin, aming pangako, at lalo na sa bagong tipan, sinasabi ng sulat sa Hebreo, na ang bagong tipan ay itinakda sa mas mabuting pangako. Mo pong mga pangakong yon, nandiyan, hindi para sa iyo, hindi para sa akin, kung hindi tayo ay sali sa pinili natin. Kaya nga, mahalagang ugatin natin. Hawak tayo ng hawak ng Biblia, basa tayo ng basa, madali tayong dumadampot ng talata, at pag maganda ang pangako, inaangkin natin kaagad. Kung ako po magtatanong sa inyo, sasabihin ko, teka, sali ka ba riyan? Kasama ka ba sa pinangakuan? Bakit? Naging katipan ka ba diyan sa tipanan? Kaya napakalaga para sa atin dito sa kawan ng Panginoon. Talagang alamin natin, ugatin natin. Tayo ba'y merong relasyon sa Panginoon o wala tayong relasyon? Kaya binibigyan natin ng din yan. Ang relasyon sa Panginoon. Madalas ay tinatawag natin tipanan na ugnayan. Covenantal relationship. Sapagkat ang tipanan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa pagitan niya at ng kanyang bayan ay pinagsumpaan. May sumpaan na kalakip. May tipanan na kalakip. May pangakuan na kalakip. At yan hindi ko natatalakayang mahaba, ngunit nandyan sa susunod nating aralin sa ikalawang tipan. Ngayon, ang ibig lamang sabihin, bakit itong tipan, binanggit dyan ng ibigay ng Panginoon ang tinapay at ang saro na naglalaman ng katas ng ubas, binanggit niya, yung dugo dyan, ay dugo ng bagong tipan. Kaya nga ba hindi pinapansin nyo? Ibang kaulagan. Pag bumalik po tayo sa lumang tipan,
Kaya nung pinag-aralan natin sa tipan sa Exodo 24, galay sila ng hayop, yung dugo, may dugo, may dugo. At ang sabi, ito ang tipan, o ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon. Kasi ang tipan pinagtitibay sa pamagitan ng may dugo. At sa bagong tipan, yung dugo naman ng Panginoon, ang ginamit na pampatibay. Ibig sabihin, nagkaroon ng epekto ang tipan, kung paano kagaya ng testamento, sinabi diyan sa Hebreo 9, ang nagtestamento ay, yung kanyang testamento ay hindi magkakaroon ng bisa hanggang hindi mamamatay yung testamento, gumawa ng testamento. Ibig sabihin, kailangan may dugo. At alam ba ninyo sa Biblia, hindi naman ginagawa ang tipanan. Ang ginagamit po salita sa Hebreo ay karat berith. Ibig sabihin, inihiwa. Kumukuha sila ng hayop, inihiwa sa dalawa ang kinakatay na hayop. At kapag hiniwa yung hayop, tumulo ang dugo, ang sabi doon, cutting of the covenant. Hinihiwa ang tipan, hindi ginagawa. Hinihiwa. Bakit? Kasi nagkakaroon ng sumpaan na yung nagsusumpa, nagtitipanan, ay kanilang ipahayag na kung papanong itong hayop na ito ay kinatay, tumulo ang dugo, namatay, ay mangyari nawa sa akin na kung manay mamamatay, tutulo din ang aking dugo. Mawawala ako ng buhay kung hindi ko susundin. Hindi ko susundin ang aking sinumpaan sa tipanan. Ang kapatid, ninyo, pag pinag-uusapan ng tipan sa Biblia, mali yung sinasabi ng iba na ito'y tipanan ng Diyos. Hindi po. Dahil hindi nakipagtipan ang tao sa Diyos. Ang Diyos ang nakipagtipan. Meron po kaiban nyo. Ang Diyos ang nakipagtipan. Kita po nyo. Bakit ang Diyos nakipagtipan? Mga kapatid, pag-aaralan natin yan sa tipan. Ngunit ipinakikita nun, ang Diyos mismo, sabi diyan sa Hebreo, sapagkat wala na siyang susumpaan na mas mataas sa kanya, sumumpa na lang ang Diyos sa kanyang sarili. At ibig sabihin, pinakikita lamang na tutok din ng Diyos ang kanyang pinangako sa kanyang tipan at magagawa niyang gawin at tupdin ang kanyang ipinangako. Kaya nga may talata kayo mababasa ko minsan, sabi niya na kung paano tayo hindi naging tapat, subalit ang Diyos ay mananatiling tapat. Mari sabihin natin, kahit na hindi ako maging tapat, tapat naman ang Diyos. Hindi po ganun ang ibig sabihin noon. Ibig sabihin noon, kasi kung tayo ang sumumpa sa Diyos, kung tayong manghangako sa Diyos, wala tayong magagawa, sinungaling tayong tao, yung ating sinalita hindi natin ginagawa. Ang Diyos hindi tao at hindi nagsisinungaling, ang ipinangako niya, tutup din niya. At sabi ng kasulatan, siya ang Diyos na tumutupad ng kanyang tipan o ng mga sinalitang pinangako. Kaya nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang sumpaan, sa kanyang pinangako sa atin, kahit na tayo napakapalad natin sa ginawa ng ating Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ngayon, sa aking pagwawakas, kapatid, yung pagsasalo-salo, binanggit kasi ang tipanan. Yung pagsasalo-salo, bahagi ng tipanan. Yung mga nagtitipanan noong unang panahon, upang maipakita na sila'y nagkasundo, na nangyari na yung kanilang sumpaan, nagpalitan ng sumpaan, naging magkatipan na, umuupo silang magkasalo sa dula ng kainan. Ibig sabihin nito mga, kapag tayo ay nakikisalo sa dulang ng pinakikita lang natin na tayo'y katipan.
katipan tayo ng Panginoon. Hindi, kasi sa pagkain, sa dulang ng pagkain, noong araw, noong panahon yon, sabagay kahit na po ngayon eh. Tayo ba ngayon, kahit na sa ating mga tahanan, sa ating dulang, pinauupo natin basta kung sino? Di ba namimili pa naman tayo kung sino ang makakasalo natin sa ating dulang? Bakit? Namimili tayo ng makakasalo sa ating dulang, sa ating pagkainan, at pinipili lamang natin yung gusto nating makasama, yung gusto nating makasalo. Hindi po ba gano'n? Dito man sa pinag-uusapan natin dulang ng Panginoon, lumalabas at ating matatalastas na ang mga kumakain ng tinapay at umiinom nitong saro, may katas ng ubas ay may tipan na mamagitan sa kanila at ng Panginoon. Kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, di tayo katipanan ng Panginoon, kapatid, may peligro na seryoso. Mababasa ninyo yan sa unang Korinto 11, 27-29. Anong sabi diyan? Yung hindi niya kinikilala ang Panginoon. Lagi natin panalaliwanag yun. Yung Hebreo na yada at hinosko sa Grego, yung kinikilala ay relasyon. Ibig sabihin, hindi merong lamang kaalaman, kundi kinalaman sa Panginoon. Kaya ang sabi diyan, kung hindi kinikilala ang Panginoon, ibig sabihin, wala kang relasyon sa Panginoon, hindi ka nararapat. Hindi ka nararapat na kumain ng tinapay at uminom ng saro. Dahil ito'y tipanan. Usapan ng magkatipan. Salo-salo ng magkatipan. Kaya kung hindi mo katipanan ng Panginoon o hindi mo katipan ng Panginoon, at hindi mo siya kinikilala, wala kang relasyon sa Panginoon, hindi ka, sabi, marapat na kumuha ng tinapay at uminom ng saro. Kung di manapay, pag ginawa mo ito, nakarelasyon sa Panginoon, hindi mo siya kinikilala, ibig sabihin, wala kang pakikipagkaisa sa Kanya, hindi mo kabahagi si Kristo at ikaw hindi kabahagi ni Kristo, wala kang karapatan na kumain itong tinapay at uminom. Pag ginawa mo yon, sabi, kumakain ka at umiinom ng hatol sa iyong. Kaya mga kapatid, napakaselan. Napakaselan. Ang kumain nitong tinapay at uminom nitong saro. Parang kinakailangan, alaman natin maunawaan, nagawa lang ito taong mayroong relasyon sa Panginoon. Naging kaisa na niya si Kristo sa pamagitan ng kain ng tinapay at kanan ni Kristo sa pamagitan ng Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, pinakaibig sa kawan ng Panginoon, sa tuwing tayo ay makikisalo sa dulang ng Panginoon. Ito ang aking huling tanong sa aking pag-uusap. Alam po ba ninyo ang pagkikisalo sa dulang? Sa Exodo 24:9 hanggang 11, Deuteronomio 14:22 hanggang 23. Tatandaan ninyo si Moses at yung mga piniling kung pinuno. Nang sila'y pinayagan ng Diyos ng umakyat sa bundok, anong nangyari? Bago yun, nagtipanan. Binuksan ni Moses ang aklat ng tipan, the Book of Covenant, nagahain sila ng aying susunugin, yung dugo, winisik sa dambana, winisik sa tao. Nagkaroon ng tipanan sila. Nakipagtipan ng Panginoon, ng tipan na ipinagpagtipan sila. Nagkaroon ng covenant relationship, tipan na naugnayan. Pagkatapos noon, anong nangyari? Pagkatapos na maganap yung tipanan, pinakyat sila sa bundok. At anong sabi diyan sa Exodo 24:9? Gayon din naman makikita nyo sa Deuteronomio 14:22, 23 ang umesya. Nakita nila ang Diyos. Nakita nila ang Diyos at sila'y kumain at uminom. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mga kapatid, pagkatapos nila makipagtipanan sa Panginoon, ang Panginoon nakipagtipanan sa kanila, nagkaroon ng nitong
salo-salo. Kumain sila at uminom sa harapan. Then, parang kasama ng Diyos. Nagkaroon ng salo. Sa aking pagwawakas, nais kong what are we missing? Ano ang nakakaligtan kaya natin? Ano kaya yung napapalampas natin dito na pagkakataon? Mga kapatid, kung ang pagkain ng tinapay at pag-inom nitong saro ay pakikisalo sa dulang ng Panginoon, sa bahagi niya, kapag tayo'y hindi kumain ng tinapay at uminom nitong saro, wala sa atin ito, komunyon, tayo nakikisali, hindi tayo nakikibahagi, ano ang nawawala sa atin? What are we missing? Anong nakakaligtan natin? Anong napapalampas natin? Yung pagkakataon na makasalo ang Panginoon. Kapatid, kapag tayo kumakain ng tinapay, tuminom ng saro, larawan ninyo sa inyong isip. Ang larawan, tayo'y umuupong salo ng Panginoon sa kanyang dulang. Bakit natin palalampasin yun? Mga kapatid, kung meron tao, panawagan dyan ng handaan. Nag-uunahan ang bawat sinuman, di ba? Kapag may salo-salo, nag-uunahan sa handaan. Mga kapatid, pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, ay salo-salo din. Kadulang ng Panginoon. Bakit natin palalampas ang pagkakataon na makasalo natin sa buhay na? Pagpalain nawa tayo, Panginoon.